kanilang mga pagdurusa at paghihirap, nakapulot tayo ng maraming lunas upang sarili nating maharap ang ating mga problema at buong tapang na lumaban habang may buhay. Isa sa hindi malilimutang istorya na itinampok namin nitong nakaraang taon, ang kwento ng 12 anyos na si Kenneth, bilanggo siya ng Silyang de Gulong. Maiigsing ngunit mataba ang kanyang mga braso at binti. Nakaumbok din ang kanyang dibdib kaya halos lumubog na ang kanyang leeg. Sala-salabat din ang tubo ng kanyang mga ngipin. Si Kenneth, matamlay at saka yung lagi siyang nakaliyad na ganun. Parang nahihirapan siya huminga. Si Kenneth kasi may Morquio syndrome. Ang Morquio syndrome ay isang genetic disorder kung saan sobra ang mucopolysaccharide o sugar molecule na naiimbak sa katawan. Kaya nagkakaroon ng abnormal na reaksyon ang mga buto. Kasi may two types ng Morquio syndrome. May isang severe at saka isang mild type, no? The mild type may lead to adulthood. Isa ring sintomas ng Morquio syndrome ang dwarfism, kung saan tumigil na sa paglaki ang katawan ng bata. Isa sa bawat 200,000 na bata ang maaaring tamaan nito. Isa raw sa pinakamatinding komplikasyon ng Morquio syndrome ang hirap sa paghinga ng pasyente. Kaya si Kenneth, kinailangang butasan sa lalamunan at gumamit ng ventilator para siya'y makahinga. Paggising pa lang daw ni Kenneth, tutok na ang mag-asawa sa pag-aasikaso sa kanya. Mula pagpapakain hanggang pagpapalit ng gasa at paglilinis ng sugat nito. Sa tuwing may kailangan naman daw si Kenneth at hindi nito makayang magsalita, tinatawag niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagpalatak. The island of Hawaii. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, kitang-kita pa rin daw ang pagnanais ni Kenneth na matuto. She was late. Sana po gumaling po. Pasok po sa school. Alagang-alaga rin ang mag-asawang Dennis at Irene, ang kaisa-isa nilang anak na si Gabriel. Kaiisang taon lamang nito noong Setyembre, pero 5 taong gulang na ang kanyang taas na 2 feet at timbang na 19 kilos. Pero nung minsang ipina-check up daw nila si Gabriel sa isang pediatrician sa Philippine General Hospital o PGH, bahagya raw nagkaroon ng linaw ang kondisyon ng bata. Irene, anong sabi ng doktor? Ano daw ang kondisyon na meron ng anak mo? Hindi pa po nila masasabi kung ano talagang sakit niya. Ang ano lang po sa kanya muna findings, obesity po siya. Sa unang tingin ng mga doktor na sumuri kay Gabriel, tila nakitaan ito ng sintomas ng sakit na kung tawagi, Prader-Willi syndrome o PWS. Isa itong abnormalidad kung saan 7 genes mula sa ama ng sanggol ang nawawala. Pagkapanganak sa bata, nagiging napakabilis ang paglaki ng katawan nito, pero nananatiling maliit ang kanyang mga kamay at paa. Hugis almond o singkit ang mga mata. Pahaba ang korte ng mukha. Hello, good evening. Matiyak kung meron ngang PWS si Gabriel o kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon, minabuti naming ipasuri siya sa isang espesyalista. Posible po bang Prader-Willi syndrome ito? Hindi masyado. Hindi ako masyadong convinced. Usually, maliliit ang kamay at paa. Pero sa ngayon, di mo masabi dahil ano naman siya, appropriate pa for his age. Para raw makasiguro sa tunay na kondisyon ni Gabriel, maaari pa siyang sumailalim sa tinatawag na chromosomic analysis
Yun ang talagang confirmatory test. May special staining na gagawin sa chromosomes niya para matatag yung iba-ibang sets ng chromosomes. Dahil din sa kanyang sukat, kaya tumatak ang isa pang nakapanayam namin noong nakaraang taon. Sa liblib na barangay na ito, sa bayan ng Sindangan, matatagpuan ang pinaniniwalaang pinakamaliit na tao sa balat ng lupa. Si June Ray Balawing, edad 17, 22 pulgada lang o 22 inches ang height. Halos 2 ruler lang ang kanyang laki o 2 galon ng tubig na pinagpatong. Maiigsi at payat ang mga braso at binte ni June Ray. Sungki-sungki ang kanyang mga ngipin, nakaumbok ang dibdib at halos wala na siyang leeg. Bagamat nakakapagsalita siya, hirap at utal na parang bata. Baboy, asaman. Baboy. Magbaboy. Polo ko. Nung interviewin namin siya, inuulit lang niya ang mga tanong o hindi kaya paisa-isang salita lang ang kanyang mga sagot. Unsa ngalan mo? Unsa ngalan mo? June Ray? Pila edad mo? Ha? Pila edad? Hmm? Ayaw mo? Hello? Hi! Kamusta ka na? Pero may isang bagay na hindi nalilimutan si June Ray, ang makipagtawanan. Sa kondisyon ni June Ray, isa sa pinakamahirap para sa kanya ang maglakad na mag-isa. Pero umaasa ang kanyang ama na hindi man siya lumaki, makatayo man lang ito sa sarili niyang mga paa. Naapod tong karang gikan gani sa Manila para gipalit lang yun ako para makalakaw yun sa tong nailigid na naapoy tingog gani na pinduton parang tingog. Gipalit yun ako na muna baligya akong mais aron lang yung mapalit na ako kay gusto yun tanaw nga makalakaw siya. Pagtungtong ng alas 8, himbing na sa pagtulog si June Ray. Marahil umaasang lalaki pa siya kinabukasan. Samantala, bagamat pangkaraniwang kondisyon na lamang ang pagiging kuba, nananatili pa rin itong misteryo para sa marami. Isa itong sakit, namamana o kaya nakukuha sa pagtanda. Noong ipinanganak si Ana, wala naman daw senyales na may problema ang kanyang pangangatawan. Pero nung nag-11 anyos na siya, unti-unti na raw bumaluktot ang kanyang likod hanggang si Ana tuluyan ng nakuba. Heto na si Ana ngayon. Kahit 38 anyos na siya, mahigit 1 metro lang ang kanyang tangkad. Mga bata kadalasan ang aasal sa akin. Narabin. Ay, kuba, mga ganun. Hindi ko na lang pinapansin. Sanay na rin daw itong mag-isa at kadalasang laman ng mga simbahan. Manatiling malusog ang pamilya namin. Manatiling malakas, hindi magkakasakit. Yan, manatili kami nagmamahalan. Yan. Bagamat hindi kuba si Ruel, may mabigat din siyang pinapasan, ang kanyang 15 anyos na anak na si Janjan. Unti-unti nang nalumpo si Janjan dahil sa pagkakuba. Kaya madalas, buhat-buhat na lamang siya ng kanyang ama. Ang
Ang kondisyon ni Janjan, tinatawag na spiral muscular atrophy, kung saan nawawalan ng lakas ang kanyang mga muscle, kaya lumundo na ang kanyang likod at nakuba. Mahina po talaga yung katawan ko. Yung likod ko po mabigat, mahirap na po, mabigat na po kasi. Sa natural niyang gulang, sana nasa galaan, nasa laruan, siya nandyan lang, sa bahay lang lagi, nakaupo. Sa kanilang mga kondisyon, sana nakapulot tayo ng aral na hindi hadlang ang kakulangan o kapansanan para lalo tayong lumaban at makita pa rin ang ganda ng buhay.